Hi everyone! Kamusta? My name is Shayo. Welcome back to my channel. In this video guys, let's talk about kung maganda nga ba ang mga forwarder services ng mga suppliers natin on Alibaba. So very recently lang, ang Alibaba at ang mga suppliers doon ay karamihan sa kanila, marami na ring mga partners ng mga forwarding companies. At dito sa video na to, I will share yung mga naging experience ko and if I recommend doing yung kanilang forwarding services or maghanap ka ng sarili mong forwarder. And guys, kung sakaling bago kayo sa channel ko, ang ibig sabihin natin sa forwarding services, ito yung mga pagdala mula doon sa ating supplier sa China papunta dito sa atin sa Pilipinas. So kapag forwarder services ang sinabi ng inyong supplier or kung meron kayong agent, yun ang ibig nilang sabihin. Kasi maraming ways and maraming differences ang mga delivery na pwede nating makuha bilang buyer tayo ng mga products nila. Marami dito yung DHL o kaya FedEx, mga door-to-door. Yun yung mga pwede nating kuning services na iba doon sa kanilang mga ino-offer. So alin nga bang mas maganda? Yung maghanap tayo ng sarili nating forwarder o doon tayo sa forwarder na i-recommend nila? So I hope you watch along. Kung kailangan ninyo, take some notes dahil I'm sure makakatulong to sa mga kagaya kong nagsisimula sa kanilang business. So tulad na nabanggit ko kanina, mas madalas na ang mga supplier natin ay may mga partner logistics company o sarili nilang mga forwarder services. Sa mga ganitong case, usually, hindi lang naman talaga silang supplier na yon ang nagpapadala dun sa forwarder na yan. Ibig sabihin, sila mismo meron na silang partner na forwarder services tapos pinapadala na lang nila yung pinaka-product na order ninyo dun sa forwarder na yon. Ang kagandahan sa ganitong klaseng service na kukunin ninyo mismo sa inyong supplier ay mafa-follow up nila mismo yung status ng inyong item. So kapag kunwari meron kayong questions kung nasaan na nga ba yung inyong item, then sila mismo pwede ninyong ma-chat at sila rin yung magtatanong dun sa kanilang forwarder services. Ang medyo drawback sa ganitong klaseng service is syempre, and this is also from one of my experience, syempre, yung supplier at yung forwarder, hindi natin alam kung magkano nga talaga yung kanilang rates. Now, meron sa mga ibang suppliers na nakakausap natin na baka nagpapatong pa ng rate dun sa pinaka forwarder service mismo. So kung kunwari 100 pesos lang yung pinaka forwarder price, si supplier price nagiging 120 or 110 or kung magkano man yung kanilang gustong ipatong dun sa price ng pinaka forwarder itself. So kung kunwari meron kayong option na maghanap ng sarili ninyong forwarder, then kayo mismo mag-uusap na directly sa inyong forwarder. And yung pinaka-price neto, syempre kayo na rin mismo makakaalam at malalaman ninyo kung alin nga ba yung mas mura or alin yung mas mahal kapag kayo mismo yung kumakausap ng sarili ninyong forwarder. Since we're also talking about forwarders, meron tayong forwarder company na partner and this is one of my partners as well. Ito yung talaga nagdadala ng mga products natin from China. So yung mga materials natin na ginagamit sa mga products na binibenta ko, dito ko talaga pinapadala sa kanila. More information dito sa video na to. Itong video na to guys is not for everyone. Para siya sa mga sigurado talaga, And I would say, kaya rin hindi siya naka-public information dahil syempre marami sa mga nagpapadala sa atin yung mga counterfeit o kaya mga pinagbabawal na mga items. So, kaya siya members only na service. So, yung members only natin will have full access dito sa video na to. And may app kasi yung ating forwarder partner na kailangan nating malaman dun sa video na yon. Joining my member group ng aking channel will mean na may access ka sa video na to, pero yung binayad nyo dito will be more than sa pinaka-discount na makukuha ninyo dahil meron tayong discount code sa ating forwarder partner. Pangalawa, ano nga ba yung mas mabilis na forwarder service? Ito ba yung galing sa ating supplier or ito ba yung hinanap natin na forwarder service? So syempre kapag hinanap natin yung forwarder service na yun, malalaman nyo na kaagad yung kanilang timelines. Usually kapag nasa 14 days or minsan nasa 21 days,
Pero may mga iba rin na umaabot ng 1 month. Kasama doon yung pinaka-clearance ng customs at kasama rin doon yung pinaka-pagdiskarga ng mga items natin. Isa sa mga magagandang nalaman ko na rin with my forwarder service is that yung pinaka-timeline nila is something na I can work on. So kapag meron akong products or kapag meron akong mga orders na kailangan magawa, then kailangan ko nang i-order yon. Isa sa mga challenges na hindi natin malalaman is more on the timelines ng forwarder services ng mga supplier natin. Kasi syempre, nagpupuno pa yan ng kanilang full container load, yung pinaka-shipment nila, naghihintay yan sa mga ibang partners din nila from other suppliers as well. So, hindi natin malalaman yung pinaka-timeline right away kapag kunwari, yun yung aalamin pa natin sa ating supplier mismo. And the third one is usually yung pinakamaganda na question na laging natatanong sa akin, alin nga ba ang mas mura? So, yung ating forwarder services na hinanap sarili natin o yung galing sa ating supplier mismo. So, tulad na nabanggit ko kanina, no, we don't know kung ano yung pinaka-price mismo from the supplier itself, no, kapag meron silang forwarder company. And sa hinanap naman nating forwarder service, no, alam na natin kaagad kung magkano yung charges nila. Kung ito man ay CBM or kung ito man ay per kilogram. At ang differences kung air or sea, yung freight service na i-avail natin. Kagaya rin naman yan sa forwarder services ng mga supplier natin. Ganun din naman talaga yung mga option per CBM or per kilogram, and also yung differences kung by air or by sea. With the supplier's forwarder partner, ito yung mas strict sa pinaka-minimum weight capacity. Ibig sabihin ito, kung sakali yung item mo hindi pa umabot dun sa minimum na weight, then kailangan mo pang mag-add ng bibilhin mo dun sa supplier mo mismo. Pero kapag naghanap ka ng sarili mong forwarder or ito yung partner forwarder nga namin, then magkakaroon ka ng charges per kilogram na pinaka-item na binili mo lamang. Isa sa mga nalaman ko lang rin, being in this business for quite a few years na rin, no, ang price madaling ma-manipulate. So kapag kunwari medyo mas mataas yung binayaran nating charge on shipping, then definitely magte-trickle down yan sa selling price natin to our clients as well. Syempre hindi tayo pwedeng maging sobra sa pag-charge sa ating mga customers kasi hindi natin alam kung magiging mabili yung item natin kapag masyadong mataas na yung pinaka-price na pinatong natin. So yun yung mga tips ko sa inyo para malaman kung ano ang mas okay, kung ito ba ay galing sa inyong suppliers na forwarder or kung maghahanap kayo ng sarili ninyong forwarder. I hope nakatulong tong video na to para makagawa kayo ng mas magandang analysis kung paano ninyo gagawin yung inyong pagdala ng mga products dito sa Pilipinas. Isa rin na masasabi ko sa inyo guys is that you need to trust also yung pinaka-forwarder service na pipiliin ninyo. Kaya rin meron akong partner forwarder na ginagawa at nire-recommend dahil ito rin talaga yung nagamit ko na for the past few years na nandito ako sa business na ganito. I hope this video is helpful, and if ever you have any questions, please feel free to send me a message sa aking Facebook page. You can search it, Ryan Rodrigo YouTube. Guys, sana naman this year maka 10,000 subscribers na tayo. So I hope tulungan nyo rin ako doon. At maraming salamat guys sa inyong support. Again, my name is Rayo. Maraming salamat. I'll see you sa susunod na clip. Bye-bye.